Magandang araw mga bata! Heto na ulit tayo para sa isang masayang aralin. Sa huling aralin, natutunan mo ang mga pananaw at paniniwala ng mga katutubong Muslim o sultanato sa pagpapanatili ng kanilang kalayaan. Sa araling ito ay matutunan mo ang naging partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka laban sa mga Espanyol. Kaya bilang mag-aaral, ikaw ay inaasahang natutukoy ang iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka ng bayan na ilalarawan ang mga katutubong pangkat na nagtanggol sa bansa laban sa mga Espanyol at napahalagahan ang pakikibaka ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Napapanahon na upang mabigyan natin ng pagpapahalaga ang mga revolusyonaryo mula sa iba't ibang rehiyon, lalawigan na sektor, kabilang na ang mga kababaihan na mga tumulong at nakidigma para sa bayan. Ngayon, ating alamin ang naging partisipasyon ng bawat isa sa pakikibaka ng bayan. Ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka ng bayan. Ang pag-aalsa o paggamit ng armas ay unang naging pagtugon ng mga Pilipino sa pagtrato sa kanila ng mga Espanyol. Tulad ng ginawa ni Lapu-Lapu noong 1521, ipinasya ng ibang mga Pilipino na tapatan ng dahas ang mga hindi maayos na pagtrato sa kanila ng mga Espanyol. Magkakaiba ang mga dahilang nagbunsod sa kanilang paglunsad ng rebelyon. Mga pag-aalasang politikal. Una na rito ay ang pag-aalsa nila Kandula noong 1574. Ito ay dahil sa hindi pagtupad sa ipinangako sa kanila ni Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi na malibre sa pagbabayad ng buwis at polo ang mga kaanak nila Kandula, ang huling hari ng Maynila. Nariyan din ang pag-aalsa ng mga dato ng Tondo noong 1587 hanggang 1588. Ninais ng mga dato sa pangunguna ni Namagat Salamat, Martin Pangan, Juan Banal at Pedro Balingit na mabawing muli ang kanilang kalayaan at karangalan. Punta naman tayo sa mga pag-aalsang panrelihiyon. Pag-aalsa ng mga Igorot noong 1601. Ito ay pagtutol sa pagbibinyag sa mga Igorot ng Hilagang Luzon sa Kristyanismo alinsunod sa utos ni Gobernador General Francisco de Tello de Guzman. Pag-aalsa ni Bangkao noong 1621. Pinamunuan ni Dato Bangkao ng Sigara na lumaban sa simbahang Katolika ng Leyte. Pag-aalsa ni Tamblot 1621 hanggang 1622. Ito ay pagtutol ng mga Boholano sa Kristyanismo sa pamumuno ng dating babaylan na si Tamblot. Isinagawa ito sa unang araw ng pista ni Saint Francis Xavier. Pag-aalsa ng mga Itneg noong 1625 hanggang 1627. Pinugutan ng ulo ang dalawang misyonaryong Dominican at hinikayat ang mga Itneg na magnakaw, dumumi sa mga imahe ng santo
at sunugin ang mga lokal na simbahan bilang protesta sa sapilitang pagbibinyag sa kanila sa Kristyanismo. Pag-aalsan ni Tapar sa Panay noong 1663. Pinangunahan ni Tapar ng Iloilo na naghahangad na magtayo ng bagong sangay ng Kristyanismo sa bayan ng Oton, kung saan ay kikilalanin siya bilang Diyos na makapangyarihan. Pag-aalsan ng mga magtangaga ng Cagayan noong 1718. Pinigilan nila ang mga katutubo ng Tugigaraw na ipagpatuloy ang pagtangkilik sa Kristyanismo at hinimok ang pagsasauli sa mga praile ng ibinibigay nilang mga rosaryo at eskapularyo. Pag-aalsa ni Dagohoy sa Bohol noong 1744 hanggang 1829. Nagalit si Dagohoy, isang dating kabeza de barangay, dahil sa pagtutol ng kura na bigyan ng marangal na libing ang kanyang konstableng kapatid. Pag-aalsa ni Apolinario de la Cruz sa Tayabas noong 1840 hanggang 1841. Nagalit si Apolinario de la Cruz o Hermano Puli dahil tinanggihan siyang maging pari at kilalanin ang kanyang samahang Confradía de San Jose. Pag-aalsang ekonomiko. Nariyan ang pag-aalsa ni Magalat noong 1576. Kasama ang kanyang kapatid, tinutulan ni Magalat, isang rebelde ng Cagayan, ang di makatuwirang paniningil ng buwis ng mga Espanyol. Pag-aalsa ni Ladia sa Malolos, Bulacan noong 1643. Kinumpiska ang kanyang ari-arian ng mga Espanyol na nagtulak sa kanya na mag-alsa laban sa mga mananakop. Pag-aalsa ni Sumuroy noong 1649 hanggang 1650. Pinamunuan ng waray na si Agustin Sumuroy ang pag-aaklas laban sa Polo e Servisyo sa Samar. Taliwas sa patakaran ng Polo, ang mga waray ay pinadala sa mga paggawaan ng barko sa Cavite, malayo sa kanilang tirahan. Pag-aalsa ni Maniago noong 1660 hanggang 1661. Ito ay sa kadahilan ng pagtutol ng mga Kapampangan sa sapilitang paggawa sa mga galyon at sa hindi pagbabayad ng pamahalaan sa mga biniling palay mula sa mga magsasaka. Pag-aalsa ni Malong sa San Carlos, Pangasinan noong 1660 hanggang 1661. Nagugat sa hindi pagbabayad ng mga Espanyol ng kaukulang sahod sa libu-libong katutubong nagtatrabaho sa paggawaan ng barko. Pag-aalsa ni Almazan sa San Nicolas, Lawag, Ilocos Norte noong 1661.
Pinamunuan ni na Don Pedro Almazan, isang mayamang pinuno ng Lawag na kinoronahan noong 1660 bilang hari ng Ilocos, at Juan Magsanok, pinuno ng Bacara, Bangu. Ang pag-aalsang agraryo sa Katagalugan noong 1745 hanggang 1746. Ito ay ang malawakang pag-aalsa ng mga magsasaka ng rehiyon ng Katagalugan sa pangunguna ng mga lalawigan ng Batangas, Laguna at Cavite, dulot ng pangangamkam ng mga prayle sa kanilang lupa. Pag-aalsa ni Diego Silang at Gabriela Silang noong 1762 at 1763. Nag-aalsa si Diego Silang dahil sa buwis at pagnanais na palayasin ang mga Espanyol. Siya ay pinatay ng kanyang kaibigang si Miguel Vicas. Pag-aalsang Basi noong 1807. Ito ay pinamunuan ng isang Pedro Ambaristo sa kasalukuyang Pidig, Ilocos Norte. Tunghayan naman natin ngayon ang partisipasyon ng mga kababaihan sa pakikibaka ng bayan. Gregoria de Jesus. Siya ay kilala sa bansag na lakambini ng Katipunan. Siya ay sumapi sa Katipunan bago pa man makasal kay Andres Bonifacio. Sa isang pagpupulong ng mga Katipunero, nabuo ang isang sektor ng pambabae sa samahan. Si Josefa Rizal, kapatid ni Jose Rizal, ay nahalal na pangulo at siya ang inihalal na pangalawang pangulo. Mahirap ang naging kalagayan ni Oriang, kanyang palayaw, lalo na nang matuklasan ang Katipunan. Bilang lakambini ng Katipunan at asawa ng Supremo, siya ang tagapagtago ng mga lihim na dokumento ng samahan. Pinamahalaan din ni Oriang ang pagpapakain at paggagamot sa mga kasapi ng Katipunan na sugatan sa kalabanan. Gliceria Marilia de Villavicencio. Bagaman marami ang kumampi sa mga dayuhan, may mga miyembro rin ng mga mayayamang angkan ang matapat na sumuporta sa layunin ng rebolusyon. Isa sa kanila si Gliceria Marilia de Villavicencio ng Taal, Batangas. Maaga siyang nagpakasal kay Eulalio Villavicencio sa gulang na 19. Dahil parehong nagmula sa mayamang angkan at mahusay sa pagnenegosyo, mas napalago nila ang kanilang mga ari-arian. Nang mapatay noong 1872 ang mga paring Gomburza, nagsimula na si Gliceria at ang kanyang asawa sa pagiging aktibo sa propaganda. Nang si Rizal ay nasa Hong Kong, nakipagkita sa kanya si Eulalio at nagbigay ng 18,000 piso. Nang bumalik,
may dala na itong mga kopya ng Noli Me Tangere at ng El Filibusterismo ni Jose Rizal. Ang mga ito ay ang kanyang pinamigay. Patrocinia Gamboa. Tubong Iloilo si Patrocinia Gamboa. Bagaman nagmula rin siya sa isang mayamang angkan ng mga ilustrado, kabilang siya sa mga naghahangad ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Mahilig siyang magbasa ng mga komposisyon ni Rizal at Lopez Haina. Hindi nagtagal, sumapi na rin siya sa mga nagre-revolusyonaryo sa kanilang lalawigan. Hindi siya kaagad pinagdudahan ng mga Espanyol dahil siya ay babae. Nakatulong siya sa paniniktik at sa pag-iipon ng pondo para sa revolusyon. Naging aktibo rin siya bilang miyembro ng Red Cross. Melchora Aquino. Kilala si Melchora Aquino sa bansag na ina ng Katipunan. Sa edad na 84, hindi siya nag-atubiling magbigay ng tulong sa mga nasugatang Katipunero sa tuwing napapasabak ang mga ito sa labanan. Dahil mayroon siyang palayan, naging mainam na kanlungan ng mga revolusyonaryo ang kanyang lugar. Hindi rin siya naging maramot na magbigay ng palay o kalakal niya sa kanyang tindahan. Dito madalas niyang makausap si Andres. Siya ay hinuli at ikinulong dahil sa kanyang pagtulong sa mga Katipunero. Siya ay pinatapon sa Guam kung saan tinanggap siya ng mag-asawang Pilipino. Pinili niyang magtrabaho sa kanila kaysa tumanggap ng libreng tulong. Teresa Magbanwa. Tinaguri ang unang magdirigma sa Panay at mas kilala bilang Joan of Arc ng Visayas. Nang sumiklab ang revolusyon, sumanib siya sa kabila ng pagtutol ng kanyang asawa. Naunang sumapi sa Katipunan ang kanyang dalawang kapatid na lalaki na pawang may mataas na katungkulan sa Katipunan. Pinamunuan niya ang isang pangkat ng kalalakihan. Tumulong siya sa pakikipaglaban. Nakilala siya sa kanyang husay sa pamumuno at tinawag siya na Nay Isa. Maraming labanan ang kanilang naipanalo. Sa kabila ng gutom at kakulangan ng armas, unti-unting naagaw nila ang mga bayan ng Panay hanggang masakop ng mga Persang revolusyonaryo ang buong isla. Nakuha niya ang mga armas laban sa mga Espanyol, pinangunahan ang mga tropa at nanalo ng ilang mga labanan sa ilalim ng mapamumuno ni General Martin Delgado. Pinagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa panahon ng mga Amerikano. Ang kanyang kapatid na si General Pascual ay isa rin sa nagtanggol sa Haro. Aktibo rin sa pakikipaglaban ang kanyang kapatid na si Elias. Nang bumagsak ang Santa Barbara, Iloilo sa mga kamay ng mga Amerikano, naging gerilya sila. Napatay ang kanyang kapatid na si Elias sa isang labanan, samantalang patraidor namang pinatay si Pascual. Nagluksa siya sa pagkamatay ng kanyang mga kapatid. Nang magsimulang magsisoko ang mga general, nilansag niya ang kanyang pangkat sa halip na sumuko. Lumipat siya sa bayan ng kanyang asawa at namuhay ng tahimik. Itinigil niya ang kanyang pakikipaglaban
na makita niyang walang mangyayari sa pagtutol nila sa pananakop ng mga Amerikano. Bunga ng pag-aalsa. Hindi nagtagumpay ang mga unang pag-aalsa sapagkat hindi nakamit ang mga layunin. Gayunpaman, naging paraan ito upang ipabatid ng mga Pilipino ang pagtutol sa mga pagmamalabis ng mga pinuno at prailing Kastila. Ngunit, walang ginawang paraan ng pamahalaan upang masugpo ang baluktot na pamamalakad. Sa kabilang dako, nagpamalas ng katapangan ang mga katutubo sa kanilang pag-aalsa, subalit kulang sila ng disiplina, walang pagkakaisa, at walang pinuno o leader na malakas upang buklurin ang damdamin ng mga tao. Hanggang dito lang muna mga bata. Sana ay natutunan nyo ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibakan ng bayan. Kita-kits sa mga susunod pang mga aralin. Hanggang sa muli, paalam!